Mga Lodi, don't skip ads po tayo. Maraming salamat sa patuloy ninyong pagsuporta. Paki-like and share naman dyan mga Lodi. At sa mga gustong mag-donate sa ating GCash or regular na load, mag-comment lang po tayo. Para patuloy tayong makapag-upload ng mga bagong kabanata. Marami pong salamat. Subaybayan natin ang kwento ng isang kabataang nangarap para sa kanyang mga mahal sa buhay. Mula sa pinakamahina tungo sa pinakamalakas. Alamin natin ang kwento ng kanyang buhay. Kabanata 2481 hanggang Kabanata 2490. Kabanata 2481. Kung lalakas pa ang ganitong uri ng pagyanig, baka ni ang bagwa 8 diagrams ay hindi na makayanan. Parang mas malakas ngayon ang bagyo sa loob ng ipinagbabawal na lugar kaysa kahapon. Lumapit si Yehan sa tabi ng Haring Chanho. Sa paningin ng iba, ang relasyon ni Yehan at ng Haring Chanho ay parang dalawang tanyag na tao na magkapantay. Kaya't nang maupo siya sa tabi nito, wala nang nagulat. Kalma namang nagsalita ang Haring Chanho. Kapag nabuksan ang ipinagbabawal na lugar, nagiging magulo ang bagyo sa loob. Naghahanap ito ng daanan para sumabog palabas, at ang pasukan at labasan ng lugar na iyon ang siyang target. Pero kaya pa rin pigilan ng pader ng formation ang bagyo, pansamantala lang. Tatagal lang iyon ng 3 araw. Kapag bagyo na kasing lakas ng Demon Cloud, ang lumabas, kalahating araw lang ay wasak na ang pader. Nakakabahala iyon. Kung ganoon, hindi ba't mawawasak ang buong ipinagbabawal na lugar? Ang mga kilay ni Yehan ay mariing nagkunot. Sa teorya, oo, ngumiti ang Haring Chanho. Pero kung Demon Cloud Storm ang lilito, tiyak na agad na atres ang mga kalahok sa loob. At, bata, alam mo ba? Kahit nasa labas ako, alam ko pa rin kung ano ang nangyayari sa loob ng ipinagbabawal na lugar. Nagulat si Yehan. Paano nalalaman ng taong ito ang nangyayari sa loob kahit nasa labas siya? Huminga siya ng malalim. Mukhang nakaplano na talaga ang lahat para sa pagkakataong ito. Pero ngayon ay ikalawang araw na. Para sa unang pwesto, siguradong naging mabangis ang laban para sa mga runestone sa loob. Sana ligtas pa rin makalabas ang dalaga sa huli. Umaasa rin ako. Bahagyang ibinaba ng Haring Chanho ang kanyang paningin. Natural na nais niyang mabuhay si Xiaoli, ngunit napakaraming bagay ang hindi tiyak. At sa plano niya, si Xiaoli ang pinakamahalagang pain. Ang pagiging pain ay likas na mapanganib. Hindi man mabago ng mga nasa labas ang nangyayari sa loob ng ipinagbabawal na lugar. Sa totoo lang, hindi pa kasama si Xiaoli sa plano ng Haring Chanho sa simula. Wala pa rin si Yehan noon. Ang kanilang pagdating ay lalo lamang nagpasiklab ng apoy ng kanyang plano. At ito ang pinakamainam para sa Haring Chanho, kung nais mong wasakin ang isang tao, kailangan mo muna siyang gawing baliw. Kapag nasa tuktok na siya ng pagkabaliw, saka mo siya tatamaan sa pinakapusod ng kanyang kahinaan. Buzz! Buzz! Ngunit sa sandaling iyon, isang nakakabaliw na puwersang nag-vibrate ang biglang kumawala mula sa bagwa. Ang makinang na simbolo ay tila seisubog, at ang lakas na inilalabas nito ay para bang gugunawin ang buong mundo. Hindi maganda, anong nangyayari? Lahat ng mata ay napako sa gitna. Ang kapangyarihang nagmumula roon ay nakakatindig balahibo. Baka storm ng Demon Cloud na nga ito. Lumapit sina Elder Taibay at iba pa sa tabi ng Haring Chanho, lahat ay seryoso ang mga mukha habang nakatingin sa bagwa. Ang Demon Cloud Storm ay bihirang lumitaw kahit isang beses sa loob ng 100 taon. Hindi basta-basta ito nangyayari. Pinaikit ng Haring Chanho ang kanyang mga mata ng mariin, saka dahan-daang tumingin sa mga nakapwestong Elder Chenji at mga kasamahan nitong mula sa angkan ng No. Puno rin ng seryosong ekspresyon ang kanilang mga mukha. Buzz! Buzz! Mas malakas na pagyanig ang sumabog mula sa bagwa. Ang buong bagwa ay tila guguho na, hinahati ng nakakatakot na puwersa. Patriarka, ano man ang mangyari, kailangan na nating pumasok sa ipinagbabawal na lugar. Mariing sabi ni Elder Taibay. Crack! Sa mismong sandaling iyon, lumitaw ang mga bitik sa buong bagwa diagram. Nagulat ang lahat, maging si Yehan ay mariing napakunot ang noo. Kahit hindi niya kilala ng lubos ang Haring Chanho, alam niyang napakakritikal na ng sitwasyon. Nanlaki ang mata ng Haring Chanho, at sumiklab ang matinding pagnanais pumatay. Halina, pasukin natin ang ipinagbabawal na lugar. Pagkasabi noon, tulad ng isang Diyos o multo, lumitaw siya sa ibabaw ng bagwa at tuluyang pumasok sa ipinagbabawal na lugar, kasunod sina Elder Taibay, Elder Taishu, at iba pa. Bagaman kayang hadlangan ng Chenmienbi ang Demon Cloud Storm, hindi nila kayang lubos na gamitin ang tunay na kapangyarihan nito. Mabuti, oras na para ilabas sila.
Gusto kong makita kung gaano kalaki ang lugi ng pamilya Xiao ngayon. Ngumiti ng malamig si Elder Chenji, at pinangunahan ang mga makapangyarihang mandirigma ng angkan ng No papasok sa ipinagbabawal na lugar. Kabanata 2482. Yehan, ngayon ang tamang pagkakataon. Ang mga makapangyarihang miyembro ng pamilyang hari ng Chanho ay lahat pumasok na sa ipinagbabawal na lugar, oras na para tayo'y makaalis. Tingin mo ba ganoon lang kasimple? Matalim ang tingin ni Yehan kay Emperador Yiyao. Sa talino ng haring Chanho, tiyak na naisip na niya iyon. Ramdam ko na ang lahat ng ito ay laro na nilatag niya. Pero, hindi kita pipigilan. Chenny, sumunod ka sa akin papasok sa ipinagbabawal na lugar. Pagkasabi noon, agad niyang dinala si Ye Chenny at lumipad papunta sa posisyon ng bagwa. Bagaman kaguluhan na ang paligid ng bagwa sa sandaling iyon, nananatili pa rin itong matatag, kaya't kaya pa itong tiisin ng ilang sandali. Ang lalaking iyon, iniisip pa rin ang tungkol sa babaeng iyon. Nanggagalaiti si Emperador Yiyao at napipilitang sumunod na rin kay Yehan. Gusto niyang umalis, pero ang Celestial Amethyst ay nasa katawan ni Yehan. Pagkalipas ng ilang saglit ng pagkahilo, lumabas ang tatlo mula sa isang itim na alon ng puyo. Sa ilalim ng kanilang mga paa ay ang ipinagbabawal na lugar ng pamilyang hari ng Chanho. Tulad ng inaasahan ni Yehan, isa itong hiwalay na mundo, ngunit ang kalangitan dito ay tila palaging nasa dapit hapon, madilim at hindi maliwanag ang liwanag. Napakadelikadong bagyo. Nagulat silang lahat sa nakita. Ang buong mundong ito ay nilalamon ng walang katapusang mga bagyo. Bawat isa ay konektado sa kalangitan at kalupaan, at ang lahat ng bagay ay hinihigop papunta sa bunganga ng puyo. Lumabas ang Demon Cloud Storm. Kitang-kita nila ang napakalaking ulap ng bagyo. Saklaw nito ang halos 1,000 milya ang radius. Mula sa malayo, para itong senyales ng katapusan ng mundo, isang sakunang wawasak sa lahat. Ito ang unang pagkakataon na nasal ayan ni Yehan ng ganitong nakamamanghang tanawin. Ang lakas ng bagyo ay sapat para pumatay ng isang makapangyarihan sa Heavenly Demon Realm sa loob lamang ng ilang segundo. Napakasama ng bagyong ito, bulalas ni Emperador Yiyao, madilim ang mukha. Pakiramdam niya'y nagkamali silang pumasok dito. Bukod sa napakalaking Demon Cloud Storm, napakarami pang maliliit na bagyo na sumasakop sa buong lugar. Ito ang Demon Cloud Storm. Mariin ang tingin ni Yehan. Noong narinig pa lang niya ito sa Haring Chanho, hindi siya gaanong naapektuhan. Pero ngayong nasaksihan na niya mismo, lubusan siyang natakot sa kapangyarihang kayang bumura ng langit at lupa. Biglang ilang bagyo ang rumagasa papunta sa kinaroroonan nila. Ang puwersa nito ay nagkakalas ng matitibay na batong naroon. Bagamat hindi kasing lakas ng mismong Demon Cloud Storm, para sa isang Demon Emperor, nakamamatay pa rin ito. Harangin niyo muna sila, bigyan ninyo ako ng oras. Mahinahong sabi ni Yehan. Pumasok siya dito para kay Shaoli. Kailangang matagpuan niya ito at mailabas ng ligtas. Agad kumilos si Ye Chenny, gamit ang kanyang lakas upang harangin ang mga paparating na bagyo. Napabuntong hininga si Emperador Yiyao at sumama na rin sa pagharang. Magkabilang panig sila, sabay-sabay nilang tinanggap ang mga pag-atake ng mga buhawi. Samantala, dahan-dahang inilabas ni Yehan ang kanyang clairvoyance. Ang kanyang paningin ay tila tumago sa buong kawalan upang siyasatin ang loob ng ipinagbabawal na lugar. Kung dati abot ng kanyang clairvoyance ang 1,000,000 milya, ngayon ay lumago ito hanggang 2,000,000 milya dahil na rin sa paglakas ng kanyang kapangyarihan. Sa kanyang paningin, para siyang nanunood ng pelikula, isa-isang lumitaw ang mga larawan ng loob ng ipinagbabawal na lugar. Nakita niya ang mga kalahok mula sa angkan ng Xiao at angkan ng No. Ngunit dahil sa Demon Cloud Storm, libo-libong tao ang napatay sa loob lamang ng ilang hininga. Lalo nang nagdusa ang pamilya Xiao, halos wala nang natirang kalahok mula sa kanila. Samantalang ang mga kalahok mula sa angkan ng No ay hindi gaanong naapektuhan. Nagtipon-tipon silang lahat at sa ibabaw nila ay may parang pader ng mundo na nagpoprotekta sa kanila laban sa bagsik ng Demon Cloud Storm. Sa ilalim ng proteksyong iyon, ligtas nilang natatagpuan ang daan palayo mula sa gitna ng unos. Sa parehong sandali, nasal ayan ni Yehan ang mismong Haring Chanho na humarap sa Demon Cloud Storm. Nagngangalit ito, at ang kanyang dagandong ay umalangaw-ngaw sa buong ipinagbabawal na lugar. Mula sa kanyang katawan, isang walang hanggang lakas ang lumaganap, parang karagatang walang hanggan na nakikipagbanggaan mismo sa nagngangalit na Demon Cloud Storm. Kabanata 2483. Sa isang iglap ng pakawalan ng Haring Chanho ang kanyang kapangyarihan, biglang huminto ang napakalaking bagyo ng Demon Cloud.
Ang paghinto ng nakapanghihilakbot na unos na iyon ay tila isang dambuhalang puwersang biglang pinigil. Sa paligid, umalangaw-ngaw ang tunog na tila mga bitek na pumuputok sa kawalan. Para itong tren na humahataw sa sobrang bilis, at biglang may hamarang sa unahan, ganoon katindi ang puwersa nito. Hindi nagtagal, dumating din sina matandang Taibay, Taishu, Chenji at Chencho. Nang makita nila ang Demon Cloud Storm, agad namutawi ang isang malisyosong ngiti sa mga labi ni na matandang Chenji at Chencho. Ngunit si Yehan, hindi na nag-aksaya ng atensyon sa hari ng Chanho at sa iba. Patuloy pa rin siyang naghahanap ng bakas ni Xiaoli. Sa ngayon, ang tanging maaasahan niya ay ligtas pa rin ang dalaga. Ang krisis sa ipinagbabawal na lugar na ito ay masyadong nakakatakot kahit may plano ang hari ng Chanho, walang katiyakan na walang mangyayaring aksidente. At hindi nagtagal, nasalayan na rin ni Yehan si Xiaoli sa labas ng Demon Cloud Storm. Ngunit sa sandaling iyon, wala na siyang malay. Nasa proteksyon siya ni Xiao Zhongmo na pilit na iniiwasan ang unos at desperadong tumatakas. Dahil nasa kanilang likuran, may higit sa 100 eksperto mula sa angkan ng No na walang tigil sa pagtugis sa kanila. Mga walang hiya, halika kayo at harapin ako. Mariing kumulo ang dugo ni Yehan, puno ng pagpaslang ang kanyang mga mata. Parang kidlat ang kanyang katawan na tumago sa bagyong walang hanggan. Sa kanyang clairvoyance kanina, ramdam niyang halos wala ng lakas si Xiaoli, tiyak na tinamaan ito ng matinding pinsala. Kasunod niya sina Ye Chenny at Emperador Yiyao, mabilis din ang kanilang galaw. Samantala, sa likuran ni Xiao Zhongmo, patuloy ang habol ng mga mandirigma ng No Clan. Malalamig ang kanilang mga mata at walang pakialam sa sariling buhay. Kahit may ilan sa kanila ang nalunod sa bagyo, hindi sila umatras. Hanggat hindi nila napapatay sina Xiaoli at Xiao Zhongmo, hindi sila titigil. Ito ay isang pangkat ng mga alagad ng kamatayan, mga tauhan ng No Clan na pinalaki para mamatay kung kinakailangan. Ang tanging layunin nila sa pagpasok sa ipinagbabawal na lugar, patayin si Xiaoli. Ngayon, todo bilis na ang ginagawa ni Xiao Zhongmo, umaasang makaalis sila agad patungo sa labasan. Chenny, lipulin mo sila. Biglang umalangaw-ngaw ang boses na parang kulog sa pandinig ni Xiao Zhongmo. Para itong ebanghelyo mula sa langit. Boom! Sa isang iglap bumagsak ang nakamamatay na puwersa, isang dambuhalang kamay na yari sa naglalakihang buto ang bumagsak at dinurog ang higit sa 100 eksperto ng No Clan. Kuya Hanye, nakahinga ng maluwag si Xiao Zhongmo nang makita silang dumating. Kuya Xiao, ano ang nangyari? Malamig na tanong ni Yehan. Nanlilisik ang mata ni Xiao Zhongmo, mabigat ang tinig, ang angkan ng No, sila mismo ang humuhukay ng kanilang libingan. Ang pagkakautang na ito, dapat pagbayaran nila. Pero ang dalagang ito, nasa bingit ng kamatayan. Agad sinuri ni Yehan ang sugat ni Xiaoli. Sa isang iglap, dumilim ang kanyang mukha. Mahina na ang hininga ni Xiaoli, halos wala nang natitirang lakas. Isa na lamang siyang aninong naghihingalo, anumang oras ay maaari nang dalhin ng Haring Yama ang kanyang kaluluwa. Ang ganitong klase ng pinsala ay maihahambing lamang sa tinamon ni Yehan noong siya'y pinagtulungan ng iba't ibang sekta at makapangyarihang puwersa sa Shanghai City. Noon, nailigtas siya ng apoy ng Suzaku at muling isinilang mula sa abo. Ngayon, kahit ipunan ni Yehan ang kanyang kapangyarihan ng buhay, magagawa lamang niyang pigilan ang lalo pang paglala ng sugat ni Xiaoli, ngunit hindi niya ito tuluyang magagamot. Ang pinsala ay lagpas na sa hangganan ng kakayahan ng kanyang life force. Mga hayop ng No Clan. Ginawa nila ang lahat kahit ipadala ang kanilang mga sundalong handang mamatay, para lang durugin ang batang ito. Nangangitim ang mukha ni Xiao Zhongmo, sapagkat halos isakripisyo niya na ang sariling buhay para protektahan si Xiaoli. Ngunit sa ilalim ng walang tigil na habol ng mga sundalo ng kamatayan, nasugatan pa rin ang dalaga, at ngayon nasa bingit ng kamatayan. Huminga ng malalim si Yehan, malamig ang kanyang tinig. Lumabas muna tayo. Nagpakita na ang Demon Cloud Storm. Hindi ko iniisip na hahayaan lang ng hari ng Chanho ang pangyayaring ito. Kabanata 2484. Ayon sa plano ng hari ng Chanho, lahat ng ito ay tiyak na nasa kanyang inaasahan. Sa ngayon, unti-unti nang nahuhulaan ni Yehan ang iniisip ng hari ng Chanho. Ang napakalaking sakripisyo ng pamilyang Xiao, ayon sa personalidad ng hari ng Chanho, ay siguradong may kapalit na mas mataas na presyo. At ang presyong ito, malamang ay ang lubusang pagsupil sa angkan ng No, o baka maging ganap na pagkontrol sa kanila, upang tuluyang mapasailalim ng hari ng Chanho ang buong lahi ng mga No. Huwag kang mag-alala, sa pagkakataong ito, ang mga No mismo ang nagdala ng kapahamakan sa kanila. Ngayon, panahon na para maningil ang hari ng Tigre.
Gusto kong makita kung may lakas pa ang mga no na bumangon. Wika ni Xiao Zhongmo na may madilim na ekspresyon. Sa narinig, lalong tumibe ang hinala ni Yehan. Bilang isang pinuno, ang ilang sakripisyo ay kailangang gawin upang mas makontrol ang kabuoang sitwasyon. Ang sakripisyong ito ang tinutukoy mismo ng Hari ng Tigre. Lahat kayo, lisanin ang ipinagbabawal na lugar sa loob ng kalahating oras. Bigla, isang malalim at makapangyarihang tinig ang umalangaw-ngaw sa buong ipinagbabawal na espasyo. Ito ay boses ng Hari ng Chanho. Sa lakas ng tinig na iyon, ramdam ni Yehan ang isang matinding puwersang pinipigilan. Kapag ito ay tuluyang kumawala, tiyak na magiging isang nakapangangilabot na puwersa ng pagkawasak. Umalis na tayo, labas tayo sa ipinagbabawal na lugar. Walang pag-aalinlangan, binuhat ni Yehan si Xiaoli at tumungo sa labasan. Sa sandaling iyon, ang lahat ng nasa loob ng ipinagbabawal na lugar ay nagsipagmadali papalabas. Paparating na ang bagyong ulap demonyo. Maliban sa mga malalakas tulad ng mga matatandang tagapangalaga ng angkan at ng Hari ng Chanho, walang sino man ang makakayanan ang puwersa nito. Di nagtagal, dumating si Yehan sa ilalim ng malaking alon, vortex, habang karga si Xiaoli. Maraming mga anino ang lumilipad papasok dito, at wala pang 100 milya mula sa labasan, patuloy pa rin ang paglawak ng bagyong ulap demonyo. Bagamat mabagal ang pagkalat nito, hindi ito kayang pigilan ng Hari ng Chanho ng matagal. Kapag sumabog ito at umabot sa buong kaharian ng Chanho, hindi lamang sila mawawasak kundi pati ang mismong kaharian ay tatamaan ng napakalaking pinsala. Kaagad, lumipad sina Yehan at ang iba pa patungo sa lagusan. Ang tindi ng ipinagbabawal na lugar na ito ay hindi kayang tiisin kahit ng isang bihasang gaya ni Yehan. Ang puwersa ng libu-libong bagyo ay kayang magpahiya kahit sa mga nilalang mula sa langit na may lakas ng demonyo. Buzz! Buzz! Sa entrada ng ipinagbabawal na lugar, nagsilabasang isa-isa ang mga tao sa gossip map. Sa lahat ng angkan, pinakamarami ang mula sa lahi ng No, habang halos naubos naman ang mga Xiao. Lumabas din si Yehan, ngunit sa mga oras na iyon, malubhang sugatan pa rin si Xiaoli. Kahit si Yehan ay walang magawa, kaya't naghintay siya sa labasan, umaasang may paraan ang Hari ng Chanho upang mailigtas ang dalaga. Ni ikaw ba'y wala nang magawa para sa dalagang ito? Tanong ni Empress Xiao, nakatingin kay Yehan. Sa kanyang palagay, walang katapusang pamamaraan si Yehan, at taglay din nito ang kapangyarihan ng buhay. Umiling si Yehan. Nasugatan ang lakas ng kanyang dugo. Wala akong magagawa. Sa ngayon, kailangan kong maghintay sa Hari ng Tigre. Sayang lang kung hihintayin mo siya, biglang nagwika si Suzaku sa isip ni Yehan. Napakunot noo siya at nagtanong, kung pati Hari ng Tigre walang magagawa, sino pa ang makakatulong? Nakalimutan mo ba kung kaninong lahi nagmula ang Chanho? Sagot ni Suzaku. Ang dugong lakas ng dalagang ito ang nasira, at tanging ang puti na tigre, White Tiger, lang ang makakapagligtas. Kapag siya'y kumilos, hindi lang niya maliligtas ang buhay ng dalaga, maaari pa niya itong bigyan ng pagkakataong umasenso. Sa narinig, nagliwanag ang mga mata ni Yehan. Ang lahi ng Hari ng Chanho ay tuwirang nagmula sa puti na tigre. Kung may makakagawa nito, tiyak na siya. Buzz! Buzz! Muling nagsilabas sina Elder Chenji, Elder Chencho, Elder Taibay, at Elder Taisho mula sa gossip map. Ngunit kasabay ng kanilang paglitaw ay ang pagkalat ng nakapangangilabot na puwersa. Nagkatinginan ng apat na matatanda, at sa kanilang mga matay umaalab ang walang kapantay na kasakiman at galit. Napatitig ang lahat ng nasa paligid ng ipinagbabawal na lugar. Ang presensya ng apat na tagapangalagang matatanda ay nagdulot ng pagkabahala. Magsisimula na ang kasiyahan. Malamig na sambit ni Xiao Zhongmo, hindi maitago ang galit kay Elder Chenji at sa iba. Nagliit ang mga mata ni Yehan. Mukhang may nalalaman din si Xiao Zhongmo. Kung ganoon, malamang ay sina Elder Taibay at Taisho ay matagal nang napagkasunduan ng Hari ng Chanho. Mga traidor, sa kahariang ito, wala nang lugar para sa inyo. Malamig na sabi ng Hari ng Chanho matapos lumabas mula sa gossip map. Ang kanyang mga matay parang matalim na espada na nakatingin kina Elder Chenji. Kung gusto mo kaming paratangan, madali lang ang gumawa ng dahilan. Hari ng Tigre, gusto mo kaming patayin, pero kailangan mo bang gumawa ng palusot? May ebidensya ka ba? At bukod pa rito, may bagyong ulap demonyo ngayon sa ipinagbabawal na lugar. Sigurado ka bang ngayon ka magtatangkang lumaban? Malamig na tugon ni Elder Chenji. Sa likuran nila, nagsimulang magsama-sama ang mga mandirigma ng lahi ng No. Kasama rito ang ilang mandirigmang 7 at ilang eksperto mula sa demonyong langit.
Sa isang iglap, kumalat ang nakamamatay na presensya sa buong paligid. Bakit pa ba ako mag-aaksaya ng oras sa inyo? Bata, bayaran mo na ang utang na loob mo sa akin. Biglang tumingin ang hari ng Tianho sa kinaroroonan ni Yehan, ang mga matay parang dalawang talim na espada. Nang makita ito, tumingin din kina Yehan sina Elder Chenji, ngunit halos lahat ng tingin ay kay Ye Chenny. Sapagkat sa kanilang lahat, si Yehan ay hindi nakakatakot. Tanging si Ye Chenny lamang, ang halimaw na taglay ang nakapangangilabot na kapangyarihan, ang kinatatakutan nila. Kabanata 2485. Talagang binaliwala ninyo ang mga taong nasa paligid ng batang ito. Isang malamlam na liwanag ang sumiklab sa mukhang maitim ni Elder Chenji, at lalo pang naging mabangis ang galit sa kanyang mga mata. Alam niyang kapag nakisali si Ye Chenny, magiging malaking banta ito sa kanila. Matagal na sanang dapat pinupuksa ang mga iyan. Malamig ding wika ni Elder Chencho. Sa sandaling iyon, napakapanatag ngunit tensyonado ang tanawin. Ang mga miyembro ng angkan ng No at Xiao ay hindi alam ang gagawin. Subalit, kapag nagpasya na ang mga makapangyarihan, wala nang kinalaman ang mga mahihina. Ang lakas ng makapangyarihan ang siyang kumokontrol sa lahat at ang buong angkan ng No ay mapipilitang yumoko. Dahil hinihingi ng hari ng tigre ang pabor na ito sa akin, natural lamang na hindi ko siya tatanggihan. Chenny, ako na ang bahala rito para sayo. Payapa ngunit matatag ang sinabi ni Yehan. Kaagad, lumapit si Ye Chenny at tumayo sa tabi ni na Elder Taibay. Isang mahiwagang kapangyarihan ang biglang kumalat mula sa kanyang nakatatakot na katawan. Nang makita ito, lalong dumilim ang mga mukha ni na Elder Chenji. Sa pagdating ng bagyong ulap demonyo, hindi makakakilos ang hari ng Tianho. Sa normal na pagkakataon, hindi nila kinatatakutan sina Elder Taibay at Taishu. Ngunit sa pagsama ni Ye Chenny, halos wala na silang pag-asa sa tagumpay. Mga traidor, ano pang karapatan ninyong tumalon sa harapan ng hari ngayon? Malamig na sabi ng hari ng Tianho. Bagamat inasahan na niya ang mabigat na pagkalugi, lalo pa nitong pinalala ang kanyang matinding galit kina Elder Chenji. Kung nais mo kaming paratangan, hari ng tigre, bakit kailangan mo pang gumawa ng dahilan? Huwag mong kalimutan, nasa likod namin ang templo. Wala kang ebidensya. Hindi ka ba natatakot na papanagutin ka ng templo kung umatake ka? Malamig na tugon ni Elder Chenji. Walang ebidensya. Malamig na ngisi ng hari ng tigre. Kung wala, bakit ako kikilos laban sa inyo? Ngayon, ipapakita ko sa buong tribo ang ginawa ninyo. Buksan ninyo ang mga mata at panoorin ninyo ang kasamaan ng dalawang matandang ito. Sa narinig, isang malupit na ngiti ang lumitaw sa malamig na mukha ni Xiao Zhongmo. Kaagad namang bumaling ang lahat ng paningin sa kanya. Sa ilalim ng mga titig na iyon, agad na nagpakita sa kanyang kamay ang isang malakristal na bola. Memory Ball. Bulalas ni Emperoress Xiao, na bigla. Ang ganitong uri ng kristal ay kusang nagtatala ng lahat ng nangyayari sa loob ng milya-milyang saklaw, pati ang bawat salita. Parang isang mahiwagang kamera, at bilang may-ari nito, nakikita ni Xiao Zhongmo ang lahat ng naitala. Kaya pala, tahimik na tumango si Yehan. Kaya't alam ng hari ng Tianho ang lahat ng nangyari sa ipinagbabawal na lugar dahil dala nila ang memory ball doon. Kaagad, ang mga imahe mula sa memory ball ay naipakita sa himpapawid. Sunod-sunod ang mga eksena, mga larawan ng lahi ng No at Xiao. Gusto kong makita kung ilang Xiao ang mamamatay. Pero siguradong hindi ang kanila ang mauuna. Sige, tigilan na ang daldal. Tawagin na ang bagyong ulap demonyo. Ang batong ito ay nakuha ni Elder Chenji sa matinding hirap. Kapag naipatawag na ang bagyo, protektado tayo ng libo-libong pader. Ang angkan ng Xiao, hayaang mamatay sila. Patayin ang batang babae. Utos ito ni Elder Chenji, kahit ano pa ang halaga. Sunod-sunod na eksena ang lumitaw, matapos ipatawag ang bagyo, halos lahat ng Xiao ay nalibing sa ilalim nito. Lalong nag-alab ang mga mata ng mga natitirang Xiao, na para bang gusto nilang lumunin ng buhay ang mga No. Maging ilang miyembro ng No ay natigilan. Dahil sa katotohanan, tanging ang mataas na pinuno at ilang piling kalahok lamang ang nakakaalam sa buong plano. Ngayon, sobrang pangit ng anyo ni na Elder Chenji. Nahuli sila sa akto, wala nang kawala, kahit magtapon sila sa ilog dilaw, hindi sila mahuhugasan. Kahit ang templo, kung tutuusin, ay mapipilitang magbulag-bulagan. Dahil ito ay hindi lang suliranin ng hari ng Tianho, nahuli mismo sina Elder Chenji na may kasalanan. Kahit gaano kalakas ang templo, mahirap na silang ipagtanggol. Hehe, mukhang parehong may pukana ang dalawang panig. Pero ang hari ng Tianho, mas tuso.
Kung kapalit ng presyong ito ay ang pagkontrol sa buong angkan ng No, hindi siya talo. Mapait na tawa ni Empress Hiyaw. Bagamat nakagawa ng kasuklam-suklam na bagay sina Elder Chenji, ganoon din ang hari ng Chanho. Ang sakripisyo ng Xiao ay naging susi para mapasakamay niya ang buhay ng No. Kaya pala, talagang nakakatakot ang taong ito. Malalim na buntong hininga ni Yehan. Ngayon, sina Elder Chenji ay naging tampulan ng lahat. Kahit maraming No ay nagbago na ng tingin sa kanila. Bilang mga nakatatanda ng angkan, tungkulin ninyong protektahan ang inyong mga kababayan. Pero ang ginawa ninyo'y halos winasak ang buong kaharian. Ngayon, lilinisin ko ang bulok na sangay at parurusahan ang mga traidor. Atakihin sila. Sa isang iglap matapos ang malamig na tinig ng hari ng Chanho, kumilos na sina Elder Taibay at Elder Taishu, kasabay ni Ye Cheni, upang paslangin sina Elder Chenji. Ngayon, hawak na ng hari ng Chanho ang lifeline. Kahit papanagutin siya ng templo, hindi na siya natatakot. Kabanata 2486. Matatakot ba si Haring Chanho kina Elder Chenji at iba pa? Hindi. Ang tunay na kinatatakutan ng Haring Chanho ay ang banal na palasyo, Holy Palace. Kaya naman, kailangan niyang humanap ng pagkakataon kung kailan hindi makikialam ang banal na palasyo, upang lubusan niyang makontrol ang buong pamilyang maharlika ng Chanho. Ang planong ito ay nabuo na sa isip ni Haring Chanho pa noong dumalo siya sa pagpupulong ng 8 hari. Kailangan niyang kontrolin ang buong pamilyang Chanho sa pinakamabilis na panahon dahil kung hindi, mas lalo lamang siyang mawawalan ng kontrol sa mga susunod na mangyayari. Buzz. Sa sandaling sumabog ang labanan ng mga makapangyarihan sa loob ng ipinagbabawal na lugar, lalong lumalakas ang panginginig ng Bagwa Map Gossip Map. Para bang isang halimaw na nakulong ng libong taon ang pilit na kumakawala mula sa kulungan nito. Nang makita ito, agad na kumilos si Haring Chanho. Kumalat ang nakakatakot na kapangyarihan niya sa buong Gossip Map at pinigilan ang nagwawalang lakas. Ngunit hindi ito madaling pigilan, aabutin ng mahabang panahon bago tuluyang masupol ang bagyong iyon ng Demon Cloud Storm. Ito rin ang dahilan kung bakit humingi siya ng tulong kay Yehan. Dahil kung siya mismo ang pipigil sa Demon Cloud Storm, hindi na siya makakilos laban kina Elder Chenji at sa iba. Ang tanging makakatulong sa kanya ay ang kapangyarihan ni Ye Cheni, upang tuluyang durugin sina Elder Chenji. Sandaling iyon, sumabog ang labanan sa harap ng ipinagbabawal na lugar. Sa panig ng No Clan, pinakamatindi sina Elder Chenji at Elder Chencho, kapwa makapangyarihan sa Demon Realm. Ngunit mas mabigat ang puwersa ng Xiao Clan, mayroon silang 2 Demon Gods, sina Elder Taibay at Elder Taishu, dagdag pa si Ye Cheni na kayang supulan ang buong No Clan. Kaya sa digmaan, malinaw na lamang ang Xiao Clan. Kahit paabala si Haring Chanho sa pagpigil ng Demon Cloud Storm, wala pa ring laban ang No Clan. Kapag natalo sina Elder Chenji at Elder Chencho, tuluyan ng hawak ni Haring Chanho ang lifeline ng buong pamilya, at siya na lamang ang mamumuno. Boom! 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 Umalangaw-ngaw ang nakakatakot na tunog ng banggaan ng mga makapangyarihan. Nakita ito ng ilang tagasunod ng No Clan na matagal nang sumusunod kay Elder Chenji, kaya't sila'y nagsimulang kumilos. Kung may magtatangkang gumawa ng hakbang ngayon, paparusahan ayon sa batas ng pamilya, papatayin ng walang awa. Mariing boses iyon ni Xiao Zhongho, batang pinuno ng pamilyang maharlika ng Chanho. Kasabay ng kanyang salita, lumitaw ang hukbo ng Chanho Royal Clan, 10,000 sundalo na parang nagbabadyang ulap na itim, nangingibabaw ang aura na parang mga gutom na lobo't mabagsik na tigre. Wala nang nangahas kumilos. Mga kapatid, huwag kayong kikilos ng padalos-dalos. Biglang lumitaw si Nu Fenyuan, na tahimik ang mukha. Matapos ang huling laban niya kay Yehan, malubha siyang nasugatan at hindi nakasali sa clan competition. Ngunit ngayon, dahil sa desperadong sitwasyon, napilitan siyang humarap upang pangasiwaan ang kabuuan. Alam ni Nu Fenyuan na tuluyan ng natalo ang No Clan at wala nang kakayahang bumawi. Ang tanging magagawa niya upang hindi tuluyang lumala ang lahat ay ang manatiling tahimik at hindi lumaban. Mga kasama, walang kikilos. Wika niya, at dahan-dahang ipinikit ang kanyang mga mata. Alam niya, ang nagwagi ay hari, ang natalo ay alipin. At ngayong natalo sila, kailangan nilang tanggapin ang kapalaran dahil ang paglaban ay magdudulot lamang ng mas malalaking kasawian. Nakita ito ni Yehan at nagsabi, ang No Fenyuan na ito ay mayroong prinsipyo, marunong umatras at sumulong. Ngunit ang usaping ito ay wala nang kinalaman sa atin. Halika na, sumama ka sa akin, kailangan ko ang tulong mo para sa susunod na bagay. Tumanggaw si Empress Hiyaw sa kanyang sinabi.
Ngunit hindi man lang niya namalaya na sinusunod na niya si Yehan ng walang pagdududa, wala ring bakas ng pagtutol. Makalipas ang ilang sandali, karga ni Yehan si Shaoli at dinala siya kasama si Emperor Xiao sa pansamantalang bulwagan. Ang pakay niya ay iligtas si Shaoli, na sugatan ang kapangyarihan ng dugo. Ang tanging makapagliligtas sa kanya ay ang banal na halimaw na puting tigre, White Tiger. Bantayan mo ang bulwagan. Walang sino man ang makakapasok, kahit ang Haring Chanho. Sabi ni Yehan kay Emperor Xiao bago siya pumasok sa Xuanmen World dala si Shaoli. Napangisi si Emperor Xiao at bulong. Kung patuloy kang magpapalapit sa iba pang babae, baka hindi ka na magpakasal sa batang ito sa hinaharap. Gayunman, kahit ganoon ang sinabi niya, umupo pa rin siya sa pasukan ng bulwagan upang magbantay. Alam niyang ang laban sa loob ng ipinagbabawal na lugar ay hindi pa tapos, at sapat ang panahong iyon upang mailigtas ni Yehan si Shaoli. Sa The World, dinala na ni Yehan si Shaoli sa harapan ng banal na halimaw na puting tigre. Tiningnan ng White Tiger si Shaoli na nakatulog ng mahimbing at nagsalita. Ang kapangyarihan ng dugo ng batang ito ay lubhang magulo. Kung magpapatuloy ito, siguradong mauubos ang kanyang buhay. Ang tanging paraan upang iligtas siya ngayon ay isa lamang. Kabanata 2487. Nang marinig ito, mabigat ang tinig ni Yehan. Munting kasama, kung may paraan ka, gawin mo na. Ang batang ito'y inapo mo rin. Sumagot ang banal na halimaw na puting tigre. Huwag kang mag-alala, ililigtas ko siya. Ngunit alam mo, ako'y tiyak na lilikha ng isang malakas na hinaharap. Kung sakaling maging kaaway ko siya balang araw. Nagtitigan sila, malinaw ang ibig sabihin ng White Tiger. Huminga ng malalim si Yehan at tugon niya. Kung dumating man ang araw na iyon, ako mismo ang haharap sa kanya. Tumango ang White Tiger. Nakikita kong mahalaga sa'yo ang batang ito. Ang tanging paraan para iligtas siya ay pagpapalabas ng dugo, aalisin ang lahat ng magulong dugo sa kanyang katawan, at ipapasok ko sa kanya ang kapangyarihan ng dugo ng aking lahi. Sa ganitong paraan, magkakaroon siya ng dugong pambansa ugat, ancestral bloodline. Dugo ng ninuno. Narinig na ito ni Yehan mula kay Shaoli, ngunit sa kasaysayan ng pamilyang Maharlika ng Chanho, wala pang nakapagpalitaw ng ganitong kapangyarihan. Kung magawa ito, nangangahulugan iyon ng walang hangganang potensyal at isang rurok na buhay. Gayon nga, tugon ng White Tiger. Iwanan mo sa akin ang susunod na hakbang. Bigyan mo ako ng 3 araw, at ibabalik ko sa iyo ang batang ito ng buo. Ngunit, kung sakaling madiskubre ang lihim natin, ikaw na ang baalang humarap. Tumango si Yehan. Huwag kang mag-alala. Hindi ko ipapakita kay Shaoli ang The World, at hindi rin niya malalaman ang tungkol sa'yo. Lumabas si Yehan mula sa gubat. Kailangan ng White Tiger ng 3 araw, at gagamitin din niya ang 3 araw na ito upang makasama ang kanyang pamilya sa loob ng The World, at suriin ang progreso ng Tianlong. Malapit na siyang bumalik sa mundo ng tao, at kailangang masubak sa apoy at dugo ang puwersa ng Tianlong. Ang kasalukuyang krisis ng sangkatauhan ay hindi lamang nakasalalay kay Yehan, kundi pati na rin sa paglaki ng kanyang hukbong mahigit 200,000 mandirigma ng Tianlong. Kapag tuluyang lumakas sila, kahit ang makapangyarihang kangklan ay mapipilitang umatras. Ngunit hindi sapat ang isang Yehan lamang, kailangan ng buong Tianlong na maging isang puwersang hindi matitinag upang maabot ang rurok. Sa loob ng 3 araw ng The World na katumbas lamang ng maikling oras sa labas, hindi lamang niya nakasama ang pamilya niya kundi araw-araw din niyang tinitingnan ang pag-unlad ng Tianlong. Ang 200,000 sundalo ng Tianlong, binago ang kanilang mga talento at may walang hanggang yaman ng The World, mabilis ang pag-angat. Sina Jian Huang, ang tamad na Daoist, ang Diyos ng Espada, Wang Dichu, Jing Yi, at kahit si Ji Jiuquan na muling nagsanay, lahat ay sumusugod sa ikalawang Tribulation Supreme. Maging ang mga babae ni Yehan, sina Zhou Yuner, Yan Lingjiao, Huang Nishiang, Yan Zihan, Hu Feng, Big Ong Xianer at iba pa, ay mabilis ang pag-angat, karamihan nasa antas Shaozhen na, sa gabay ni Yan Yulan. Sa tuktok ng tore, masaya si Yehan habang pinagmamasdan ang mga disipulo ng Tianlong na abala sa kanilang pagsasanay. Maraming likas na yaman ang The World, mahigit 10 ugat ng espiritu, walang katapusang halamang espiritu, elixir, sandata, at martial arts. Dagdag pa, mayroong pangkat ng mga alchemisto mula sa Yaogu bilang suporta. Ngunit sa kalagitnaan ng lahat ng ito, may malamig na boses mula sa kanyang likuran. Sinabi mo noon, kapag naabot ko na ang antas ng Supreme, palalayain mo ako. Ngayon ay oras na tuparin mo ang iyong salita.
Paglingon ni Yehan, nakita niya ang isang dalagitang 15 o 16 na taong gulang, siya si Qin Wanwan, anak ni na Qin Wudi at ng kanyang asawa, at nag-iisang tagapagmana ng Forbidden Demon Clan. Bagamat bata pa, naabot na niya ang rurok ng ikalawang Tribulation Supreme. Alam ko ang sinabi ko, sagot ni Yehan. Pagbalik natin sa mundo ng tao, bibigyan kita ng kalayaan. Doon mo magagawa ang lahat ng nais mo. Ngunit sa ngayon, magtiis ka muna ng ilang araw. Tahimik na tumitig si Qin Wanwan kay Yehan. Kahit ilang taon na ang lumipas sa The World, hindi pa rin naalis ang galit niya sa mga demonyo na pumatay sa kanyang mga magulang. Talaga ba? Malamig niyang tanong. Oo, tugon ni Yehan. Ikaw ang magpapasya kung aalis ka o mananatili. Umalis si Yehan sa tore. Alam niyang magiging mahalaga balang araw ang kapangyarihan ni Qin Wanwan, ngunit ayaw niya siyang ikulong. May sarili siyang kapalaran. Ngunit sa mga mata ni Qin Wanwan, ang matinding galit ay lalo pang tumindi, isang galit na maaaring maging kanyang pinakamalaking lakas sa hinaharap. Samantala, sa labas ng bulwagan ng pamilyang Chanho, dumating na si Haring Chanho kasama sina Elder Taibai, Elder Taishu, at Ye Chenyi. Ang kanilang pagdating ay nagpatunay na natalo na sina Elder Chenji at ang kanyang mga kapanalig, at natuldukan na ang krisis sa ipinagbabawal na lugar. Sa pamumuno ni Nu Fenyuan, napilitang yumuko ang buong No Clan sa harapan ni Haring Chanho. At sa wakas, ang pamilyang maharlika ng Chanho ay lubusang nasa ilalim ng kapangyarihan ng Haring Chanho lamang. Kabanata 2488. Natamo na ng Haring Chanho ang kanyang layunin. Kahit may kaunting sakripisyo mula sa pamilyang Shao, mas pinili pa rin ng hari na ipagpalit iyon alang-alang sa mas malaking kabutihan. Tapos na ang pagpupulong ng 8 hari, at kung nais ng Haring Chanho na makamit ang ganap na kapangyarihan, kailangan niyang tiyakin na matatag na hawak niya ang pamilyang hari ng Chanho at siya lamang ang susundin bago pa man mangyari ang iba pang mga bagay. Sa oras na dumating ang Haring Chanho at ang iba pa, nakaupo si Empress Yiyao sa harap ng bulwagan at dahan-daang tumayo, walang balak na magbigay daan. Dalaga, ano ang ibig mong sabihin? Nasaan ang batang iyon? Dapat ko siyang pasalamatan. At mukhang kasama mo rin ang pinakamagaling na henyo ng ating pamilya. Wika ng Haring Chanho na may ngiti sa labi. Patawarin ninyo ako, Haring Tigre, sagot ng Empress Yiyao ng payapa, ngunit sinabi ng batang iyon na walang sino man ang maaaring pumasok dito, kahit kayo. Napakunot ang noo ng Haring Chanho sa kanyang narinig. Ngunit nandoon si Ye Chenyi na nakaharang din sa pasukan ng bulwagan. Dahil utos iyon ni Yehan, natural lamang na kumampi siya sa panig ng Empress Yiyao. Nagkatinginan sina matandang Taibai at iba pa, nagtataka kung ano ba talaga ang ginagawa ng binatang iyon. Muling nagsalita si Empress Yiyao, ngunit Haring Tigre, huwag kayong mag-alala. Ang pinakamagaling na henyo ng ating pamilyang Chanho ay hindi basta mamamatay. Kung nakialam ang batang iyon, ibig sabihin ay may tiwala siyang kakayanin niya. Sumili ang matalim na liwanag sa mga mata ng Haring Chanho. Alam niya ang kalagayan ni Xiao Li, malubhang sugatan at halos tuluyang nasira ang kapangyarihan ng kanyang dugo. Kung walang paraan, wala silang magagawa kundi tanggapin ang pagkawala ng isang pambihirang henyo. Ngunit ngayon, posible bang may solusyon nga ang binatang iyon? Kung magagawa ni Yehan na pagalingin si Xiao Li, lalo pang titindi ang kanyang paghanga at pagtataka tungkol kay Yehan. Tunay ngang misteryoso ang batang ito. Bulong ng hari sa sarili, habang unti-unting tumataas ang kanyang pag-asa. Hindi nila alam na sa mga susunod na sandali ay makikita nila ang pinakakamangha-manghang tanawin sa kanilang buhay. Lahat ay naghihintay sa labas ng bulwagan. Kahit hindi pumasok ang Haring Chanho, hindi rin papasok ang mga matatanda. Para sa kanila, si Yehan ay hindi na lamang kaibigan kundi utang na loob ng pamilyang hari ng Chanho. Lumipas ang kalahating oras, bumukas ang bulwagan at lumabas si Yehan, buhat si Xiao Li na wala pa ring malay. Ang dugo sa kanyang katawan ay nagsasanib pa, kaya't kakailanganin pa ng panahon bago siya magising. Pagkakita sa kanila, agad na tumutok ang lahat ng mata kay Xiao Li. Sa oras na iyon, naramdaman nila ang napakalakas na enerhiya ng dugo mula sa katawan ng dalaga, at biglang namutawi ang pagkabigla sa kanilang mga mukha. Si Xiao Li ay ganap ng nagbagong anyo. Maging ang Haring Chanho ay nakaramdam ng puwersang nang aapi mula sa dugo ni Xiao Li. Dugo ng mga ninuno. Sabay-sabay na sigaw ng lahat ng naroon, hindi makapaniwala sa kanilang nakita. Ang lakas ng dugo ni Xiao Li ay hindi maikukumpara kahit kanino sa kanilang angkan, higit pa sa taglay ng mismong Haring Chanho. Ang ganitong uri ng dugo ay isa lamang, ang dugo ng mga ninuno.
Sa kasaysayan ng pamilyang hari ng Tianho, walang sinuman ang nakapag-ising ng ganitong uri ng dugo maliban sa pinakaunang ninuno ng kanilang lahi. At dahil sa dugong iyon, naging dakila ang kanilang angkan. Ang taglay na dugo ng ninuno ay parang daan patungo sa tugatog ng kapangyarihan. Basta't susundan ito, tiyak ang pag-akyat sa rurok. Sa sobrang pagkabigla, hindi na nakapagpigil ang Haring Tianho. Sa isang iglap, nasa harap na siya ni Ye Han at hinawakan ang palso ni Shaoli. Lalo pang kumislap ang kanyang mga mata na tila nakikipagpaligsahan sa araw sa langit. Totoo nga, dugo ng ninuno. Nanginginig ang kamay ng Haring Tianho, at kahit gaano siya karanasan, bihira siyang matigaypeg. Ngunit sa oras na iyon, hindi niya maitago ang matinding pagkabigla at galak sa kanyang puso. Kabanata 2489. Sa sinabi ng Haring Tianho, lalong namangha sina Matandang Taibay at iba pa. Ngunit kasabay ng pagkabigla ay labis ding tuwa ang nadama nila, at sabay-sabay silang tumingin kay Ye Han. Bakit biglang nagkaroon si Shaoli ng dugo ng mga ninuno? Isang bagay lamang ang malinaw, ang binatang nasa harapan nila ang tanging makapagbibigay ng kasagutan. Paano mo nagawa iyon? Matamang tumitig ang Haring Tianho kay Ye Han, ang kanyang mga mata ay parang matatalas na espada. Kasabay nito ay lumaganap ang nakakapasong presyon mula sa kanya. Sa ilalim ng katahimikan, nais niyang malaman kung anong misteryo ang nakatago sa binata. Ngunit malamig at payapa ang tugon ni Ye Han. Kung nais malaman ng Haring Tigre, ikinalulungkot ko ngunit wala akong masasabi. Ang mahalaga, mayroon ng dugo ng ninuno ang dalagang ito, at hindi ba't mabuting bagay iyon para sa inyong pamilyang hari ng Tianho? Hehe, syempre hindi iyon masamang bagay. Tugon ni Matandang Taibay na may sinserong ngiti. Hanye, malaki ang utang na loob ng pamilyang hari ng Tianho sa iyo. Sa pagbibigay mo ng dugo ng ninuno kay Shaoli, para mo na ring pinalaki ang isang henyo na hindi pa kailanman nagkaroon sa ating angkan. Isang kabutihang hindi namin malilimutan. Ang dugo ng ninuno, dagdag ni Matandang Taisho na puno ng pagkamangha, bukod sa unang ninuno, wala nang sino man ang nagkaroon nito sa ating kasaysayan. Tunay na milagro ito. Talagang pinagpala ng langit ang pamilyang hari ng Tianho upang magtagal magpakailanman. Sa mga salitang iyon, lalong lumino ang titig ng Haring Tianho. Mas alam niya kaysa kaninuman kung gaano kahirap magkaroon ng ganoong dugo. Kung posible itong lumitaw ng kusa, sa mahabang kasaysayan ng angkan ay dapat may iba pang nakapag-ising nito. Ngunit wala, maliban sa unang patriarka. Kung gayon, malinaw, kailangang mismong ang ninuno ang kumilos para maipasa ito. At alam ito ng Haring Tianho, kaya't lalo niyang nais malaman kung paano ito nagawa ni Ye Han. Siya ba mismo ang gumawa nito? O may ibang lihim na nakatago? Matalas pa rin ang kanyang tingin, ngunit nanatiling kalmado si Ye Han. Ang kanyang mga mata ay parang kailaliman ng dagat, walang makita sa kaibuturan. Huminga ng malalim ang Haring Tianho at nagsabi, "Naalala mo pa ba ang pag-uusap natin kagabi? Nais mong malaman ang kasagutan, at ngayon, maaari ko nang sabihin sa iyo. Interesado ka bang mag-usap muli?" Bahagyang kumislap ang mga mata ni Ye Han. Tumango siya. "Sumunod ka." Pagkasabi nito, umalis ang Haring Tianho. Ibinigay muna ni Ye Han si Shaoli kay Matandang Taibay bago siya sumunod. Nagtitinginan sina Matandang Taibay at ang iba pa, hindi malaman ang gagawin. Alam nilang mayroong malalim na lihim sa pagitan ng hari at ni Ye Han, ngunit nakalulungkot, hindi nila iyon malalaman. Sa bulwagan kung saan sila nag-usap kagabi, muling nagharap sina Ye Han at Haring Tianho. Walang bantay, silang dalawa lamang. Tahimik na umupo si Ye Han, naghihintay sa sasabihin ng hari. Bago ko ibigay ang sagot, nais ko munang magtanong, wika ng Haring Tianho. Alam mo ba kung bakit minamadali kong kontrolin ang buong pamilyang hari ng Tianho, kahit kapalit nito'y sakripisyo ng ating lahi? Umiling si Ye Han. May sariling plano ang Haring Tigre. Natural na hindi mauunawaan ng mga tagalabas ang iyong mas malalim na dahilan. Alam mo ba ang tungkol sa pulong ng 8 hari? Tanong muli ng Haring Tianho. Bahagyang kumunat ang noo ni Ye Han. Ang pulong na ito ang nagtitipon sa 8 hari ng hilagang lahi ng mga demonyo, at ang pangunahing pakay ay ang laban sa lahing banal na demonyo. Ngunit paano nila gagawin ito, hindi niya tiyak. Alam mo na ang pinagmulan ng aming angkan, paliwanag ng hari. Mga tagapagbantay ng banal na puting tigre, ang tinatawag na lahi ng mga tagapangalaga. Kapag natukoy na namin ang kanilang kinaroroonan, gagalaw ang hukbo ng 8 hari at dudumugan ang buong lupain ng lahi ng tao. Isang hukbong binubuo ng 800,000 mandirigma ang tatarget sa kanila. Nanlamig ang mga mata ni Ye Han.
Hindi ba't ang layunin ninyo'y ang lahing banal na demonyo? Bakit kailangan pa ng ganoon kalakas na hukbo? Ang opisyal na dahilan ay ang laban sa lahi ng mga halimaw, sagot ng hari, ngunit ito rin ang pinakamagandang pagkakataon para atakihin ang lahi ng tao. Dahil nasa loob ng mundo ng tao ang lahi ng mga halimaw, ito na ang perpektong dahilan para lusubin din ang mga tao. Nanigas si Yehan. Ibig sabihin, hindi lamang ang lahing banal na demonyo, kundi pati ang sangkatauhan ng tunay na pakay ninyo. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Yehan ang tunay na lawak ng ambisyon ng lahi ng mga demonyo. Habang humihina ang kapangyarihan ng tao, hindi palalampasan ng mga demonyo ang pagkakataong ito. Ngayon, gaano pa ba kalakas ang lahi ng tao? Maliban sa ilang puwersa sa Chanchuan Domain, ang pamilyang Kang na lamang ang natitirang malakas. Ngunit sa digmaang sinimulan ng pamilyang Kang, isa-isa nang naglaho ang maraming makapangyarihang puwersa ng tao. Malaki na ang nabawa sa kanilang kabuoang lakas. Kung sa ngayon ay magtitipon ang 8 hari ng lahi ng mga demonyo upang lusubin ang tao, isipin na lang kung anong matinding kapahamakan ang daranasin ng sangkatauhan. Kahit magkaisa pa ang lahat ng malalayang cultivador, hindi nila matatapatan ang lakas ng 8 hari ng lahi ng mga demonyo. Kabanata 2470. Iyan ay isang hukbo na binubuo ng 800,000 malalakas na mandirigma. Kahit noong kasagsagan ng kapangyarihan ng lahing tao, kailangan pa ring mag-ingat sa pagharap sa ganitong kalaking puwersa ng pananakop. Sa sandaling iyon, tuluyang lumalim ang tingin ni Yehan. Ang pagpupulong ng 8 hari, ito ay malinaw na paghahanda bago sumiklab ang isang dambuhalang digmaan. Chan Ho King, ang mga banal na halimaw, Monster Saint Clan, ang pangunahing target, ngunit kasama rin ang lahi ng tao. Sa kasalukuyan, napakalakas ng alitan sa pagitan ng mga tao. Sa digmaan laban sa mga Kang Clan, maraming puwersa ng tao ang nalipol. Ngayon, mahina ang kanilang lakas. Hindi lamang kami mga halimaw at demonyo ang may pagnanasa sa kanila, pati na rin ang mga Diyos ay nakatingin sa malaking cake na ito. Yehan, ibig sabihin, napakadelikado na ng sitwasyon ng mundo ng tao ngayon. Ngunit ayon sa sinabi mo, hindi pa rin natatagpuan ang kinaroroonan ng mga banal na halimaw. Chan Ho King, tiyak na naroroon ang mga banal na halimaw sa mundo ng tao, ngunit hindi pa matukoy kung saan sila nagkukubli. Gusto ng templo na sakupin ang mga tao, pero higit silang takot sa banal na halimaw. Hanggat hindi natutunton ang kanilang eksaktong lokasyon, hindi itutuon ng 8 hari ang kanilang espada laban sa mundo ng tao. Narinig ko na ang mga banal na halimaw ay may kaugnayan sa isang peerless genius ng lahi ng tao, at siya lamang ang nakakaalam ng kanilang kinaroroonan. Yehan, napakunot ang noo, kung gayon, kung hindi magpapakita ang henyo ng lahi ng tao, maghihintay lamang ang hukbo ng 8 hari. Chan Ho King, iyan ay desisyon ng templo, hindi ko pa alam. Pero ang tiyak na lulusubin ang lahi ng tao, at hindi iyon magbabago. Kaya bago sumiklab ang digmaan, kailangan kong tiyakin na walang kokontre sa akin sa buong Chan Ho Royal Clan. Ang desisyon ko ang magiging desisyon ng lahat. Yehan, bakit mo ginagawa ito? Kung layunin mo lang ang pamumuno, hindi mo dapat isugal ang buhay ng iyong mga tauhan, maliban na lang kung may iba ka pang plano. Chan Ho King, tumango, tama ka. Ang Guardian Clan ay nagmula sa banal na halimaw. Sila ang aming paniniwala, at kami ang kanilang tagapangalaga. Hindi matitinag ang paniniwalang ito. Totoo na may mga bulok mods sa aming lahi, ngunit kapag nilinis ang mga iyon, mananatili pa rin ang pagkatao ng Guardian Clan. Yehan, kung gayon, iyan ang dahilan mo. Gusto mong makuha ang buong kapangyarihan ng Chan Ho upang kung papanig ka sa banal na halimaw, kasama mo ang buong angkan. Chan Ho King, tama. At higit pa doon, kapag naalis ko na ang mga bulok, mawawala na ang mata ng templo sa akin. Wala nang kapangyarihang makakapigil sa akin. Yehan, ibig bang sabihin, bantay sarado kayo ng templo? Chan Ho King, malamig na ngumiti, huwag mong kalimutan ang aming pagkakakilanlan. Guardian Clan kami, ang aming katapatan ay sa pinakabanal, ngunit palalayain ba talaga kami ng templo? Yehan, kung gayon, hindi lang sa Chan Ho Royal Family may mga tao ang templo. Pati sa Jiaolong, Phoenix, at Yindai Royal Families, tiyak may mga tao rin sila. Chan Ho King, ngumisi, tunay na matalino ka, bata. Yehan, walang sino mang gustong bantayan ng iba, lalo na kung ikapapahamak ito ng sariling interes. Kung walang tiwala, darating ang araw ng pagkawasak. Ang tanging paraan ay ibagsak ang pamumuno ng templo at ibalik ang karangalan ng Guardian Clan. At para magawa iyon, wala kang ibang pagpipilian kundi ang kumampi sa banal na halimaw.
Sa narinig, hindi maitago ni Chan Ho King ang pagkagulat. Isang iglap na basa na agad ni Yehan ang kanyang iniisip. Yehan, hindi ito hula, lohikal lamang ang pagsunod ko sa mga bakas. Pero kung ganoon, tiyak na may iba ka pang kaalyado. Sapagkat kung templo ang kalaban mo, kahit kasama ang banal na halimaw, kulang pa rin iyon. Kaya nga sa pulong ng 8 hari, siguradong may mga napasunod ka ring ibang hari, tama ba? Hindi maiwasang mamangha si Chan Ho King. Lalo niyang nakita kung gaano katalino at delikado si Yehan, isang batang parang armas na mas nakakatakot kaysa espada. Kung kaaway niya ito, agad niya itong papatayin, dahil ang ganitong uri ng tao ay hindi ka patutulugan ng mahimbing sa gabi. Chan Ho King, napakatalino mo talaga. Chan Ho King, pero natapos ko nang sagutin ang iyong mga tanong. Ngayon, dapat sagutin mo naman ang sa akin. Yehan, ngumisi, bakit nagmamadali? May isa pa akong tanong, ilan sa 4 na Guardian clans ang nakipagkasundo na sa iyo? Chan Ho King, sumimangot bata, hindi maganda ang masyadong sakam. Sapat na ang sinabi ko, kailangan ko ring magtira ng lihim. Yehan, nakangiti, ngunit kung tunay tayong magkakampi, dapat wala ng lihim sa isa't isa. Gusto ko pa rin ang sagot. Tumahimik si Chan Ho King. Ramdam niya, wala siyang nakukuha mula kay Yehan, ngunit siya mismo ang nailalantad. Yehan, Tiger King, mukhang wala ka pa ring buong tiwala sa akin. Baka naman natatakot ka na ibubunyag ko sa templo at ilalagay kayo sa bitag. Chan Ho King, ikaw na bata ka, mas tuso ka pa sa isang lobo. Paano ako magkakatiwala sa iyo?